Hi, hello mga kapanalig ko. Kamusta? Maganda ang ating paksa. Sa araw na to at very interested, magluluto ako ng patatas sa corned beef. Mag-corned beef po tayo. So, ang topic natin ngayon ay tungkol sa mga CFD na pinanghihinaan ng loob. No? Kasi meron akong member na nag-open. Sabi niya, Sanrio, sabi niya sa akin, parang titigil muna ako sa pagiging CFD, sa pagsi-CFD ko. Sabi ko, bakit? Hindi ko alam. Sabi niya, simula nang naging CFD ako, simula nang lumalaban na ako at dumedebate, parang feeling ko, katapusan ko na, laging araw-araw feeling daw niya, parang mamamatay na siya. Natatakot sa mga pagbabanta. Hindi raw niya gusto yung nararamdaman niya at yung iniisip niya. Yun ang sabi niya. Sabi ko naman, nararamdaman ko din yan. Yung pakiramdam mo na feeling mo huling hinga mo na. Nararamdaman ko yan simula nang pinagtanggol ko ang simbahan. Parang laging sira yung araw mo. Pangit ng araw mo. Yung mga bagay na kinatatakutan mo, parang yun pa yung panay ang lapit sa'yo. Sabi ko sa kanya, alam mo ba nung nag-CFD ako, maraming nawala sa akin. At lahat ng mga kinakatakutan ko dumadating. Kaya nga sabi ko, Lord, bakit ganon? Nung hindi naman kita kilala, masaya naman ako. Hindi ako nagugutom. Tuloy-tuloy ang dating ng blessing sa akin. Hindi ako nawawalan ng pera. Hindi ako nagugutuman. Hindi ako nag-iisip kung ano ang mga kakainin ko. Pero bakit nung nakilala kita, nung nagsimula akong ipagtanggol ka, bakit ganon? Para yatang minamalas ako. Alam mo yung feeling na simula nung pinagtanggol mo ang simbahan, para kang minalas. Para kang yung feeling na lalo kang naghirap. Diba na dapat lang ine-expect natin. Pag tayo nagsaserve kay Lord, pagpapalaing ka, tatanggap ka ng mga blessings. Diba? At hindi ka niya papahirapan. Pero, bakit nga ba ganon? Sa buhay ng isang defender ng Katoliko, imbis na maging masaya ka, lalo kang nagiging malungkot. Okay. Yan ay pinag-usapan namin ng mga admin ng AMS. Bakit nga ba tayong mga Katoliko, the more na pinagtatanggol natin ang simbahan, parang feeling natin para tayong ginagabaan. Bakit nga ba? Okay, papaliwanag ko sa inyo ha. Sa mga Katoliko na nakakaranas ng ganyan, na ano ba naman yan? Kung kailan naman ako nagdasal at saka naman ako nakakarinig ng mga taong nagmumura. Kung kailan naman ako nagsimba at saka naman ako naka-encounter ng mga tao na sisira ng araw ko. Lord, naipanalo ko yung laban, pero ang sinukli mo sa akin, kagutuman. Bakit ka ganyan? Ang sama naman ng ugali ng Diyos nyo. Mga kapanalig, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Kapag dumarating tayo sa point na, kasi hindi yan mawawala eh. Hindi yan mawawala yung ganyang mentality na, bakit ganun? Nagro-rosary naman ako. Pinagtatanggol ko naman ang simbahan. Kapag kumpisal, nasa state of grace. Pero bakit ang hirap? Parang
parang sinusumpa pa ako lalo. Alam nyo, based sa observation ng grupo ng AMS, no, kasi nakakausap ko yung mga admin ko, ang tawag daw dyan, retaliation. Actually, ngayon ko lang din nalaman yan. Ano ba tong retaliation na to, Sanrio? Bakit kailangan pa ng retaliation? Para saan yan? Yang retaliation na tinatawag, kapag ikaw ay naging epektibo na depensor ng simbahan, halimbawa, paanong epektibo, Sanrio? Halimbawa, sa pagde-defend mo ng Catholic Church, may lumakas ang loob na hilaw na Katoliko, di ba? Halimbawa, sa pagdedebate mo ng written debate, hindi mo namamalayan, may nako-convert pala. Possible yan. Halimbawa, ako na lang, sa pagla-live ng Sanrio, yung dating duwag na Katoliko, ngayon, humaharap na ng may buong tapang. Kapag nagtatagumpay tayo sa isang gawain, pag nagtatagumpay tayo sa ginagawa natin para sa simbahan, para ito ay maprotektahan sa mga nangwawasak, si Satanas ay kikilos para patigilin ka. Kung ano yung mga kinatatakutan mo, yon ang ibibigay sa iyo ni Taning. Halimbawa, katulad ko, defender ako ng Catholic Church. I am a defender ng Catholic Church. Dahil alam ni Taning na wala akong maayos na work, saan niya ako titirahin? Kung saan ako manghihina? Kung paano ako makakapagbayad ng mga bills ko, kung paano ako magbabayad ng bahay, tatanggalan niya ako ng trabaho, pipigilan niya yung mga pwede kong pagkakitaan. Para manghina ka. Pag ikaw nang hina, ang iisipin mo ngayon, wala naman ako napapala sa simbahan, balik na lang ako sa pagpopokpok ko. Diba? Yung nakaraan, pinagpepiestaan kasi ako ng INC ngayon eh. Sabi nila, kasi di ba nagkaroon na, sunod-sunod na naman yung live ko. Ngayon sabi sa akin ng INC, Hoy Sanrio, akala ko ba titigil ka na sa pagiging CFD mo? Di ba? Kasi sabi ko, titigil muna ako, napapagod na ako. Yun talaga yung gusto ko. Tumigil na ako sa pagde-defend. Kaso, anong gagawin ko? Ayaw ni Lord. Kalooban ko, ayon sa sarili kong kalooban, yung sinasabi ko sa inyo, ayoko na, nakakapagod dumepensa. Kalooban ko yun eh. Kasi bilang isang tao, napapagod din ako. Bilang isang tao, napanghihinaan din ako ng loob. Though, na kaya ko namang idepensa ang simbahan, pero hindi lang naman ang simbahan ang nagpapahina sa akin. Kahit ang personal kong pamumuhay. 'Di ba? Ang pinoproblema ng tao ay hindi lang naman dahil sa debate. Minsan meron tayong pinoproblema, problema sa asawa, problema sa anak, or problema sa mga utang, sa pinansyal, or maaaring namomroblema tayo kasi wala tayong trabaho. May mga problema na hindi saklaw ang simbahan. Na yan ang nagpapahina sa isang tao. Kasi sa akin, hindi naman ako napanghihinaan pagdating sa pagdedepensa sa simbahan kasi alam ko naman kung paano siya ide-defend eh. At dahil alam ko kung paano ko ide-defend ang Catholic Church, tinitira ako ni Satanas sa personal kong pamumuhay. At doon ako napanghihinaan. Diba? At normal lang naman din yun sa tao. Lahat naman tayo dumadanas ng ng nagugutom ka. Or kung hindi ka man nagugutom, nade-depress ka dahil magulo ang pamilya, kinabibilangan mo. Magkakaiba tayo ng problema. Magkakaiba tayo ng pinagdadaanan. Pero ganun pa man, nasa sayo yun kung paano mo siya dadalhin. Kahit napaka-bigat at napaka-hirap. No? O, sabi ni
Kuya Tito Maulas, problema pambayad sa school bro. Yes, yung mga may estudyanteng anak, baon araw-araw. Pamasahe araw-araw. Bibili pa kayo ng bigas. Tapos, mag-aano ka pa. Nagbabayad ka pa ng upa. 'Di ba? Bukod sa pagbabayad mo ng upa, magbabayad ka ng tubig at kuryente. Paano pa yung mga nakasalanta ng bagyo? Ano ang pinagdadaanan nila? Yung mga bumili ng gamit ng kanilang mga anak na winasak lang ng baha. Tapos ang trabaho lang ng ama ay construction na bumubuhay ng 4 o 5 anak. Hindi ba? Iba-iba ang ating mga problema. At hindi porke ako, katulad ko, sinabi ko na titigil na ako, hindi naman porket ako sinabi kong tumitigil ako o titigil ako sa pagiging CFD, nangangahulugan, isusuko ko yung pagiging Katoliko ko. Kasi yun ay pagpapakita ko na ako ay tao lang. Hindi ako perpekto na iniisip nyo na 100% si Sanrio yakang-yaka yan. Hindi. Diba? O sabi ni Kuya Julio Valiente, ang big problem bilang pagiging CFD bukod sa walang sweldo, nakataya ang buhay. Yes, of course, isa yan. 'Di ba? Nakataya ang mga buhay ng mga CFD. At itong mga bagay na to, yan yung ginagamit ni Satanas para tumigil ka. Ngayon, ang ipinagtataka ko, mga kapanalig, sinabi ko na titigil na ako sa pagdedepensa. And I am willing to do that. Willing ako kasi may idea na ako eh. May idea na ako sa mga plano ko at talagang willing na akong gawin. And during that time, yung willing na ako, accidentally na pwede akong mag-live. Kaya siguro kasi rin ako na panghihinaan ng loob. Kaya rin siguro ako during that time, parang gusto ko na rin tumigil. Kasi unang-una, hindi rin naman ako nakakapag-live. Hindi ko nakakausap yung mga kaibigan kong kapanalig na pinanonood ako. Parang dumating ako sa part na nag-iisip ako ng mga bagay-bagay na kinakausap ko yung sarili ko nang hindi ko na i-express sa mga tao. At yung time na yon na ako ay willing nang gumive up para ipagtanggol ang simbahan, merong something akong naramdaman na parang may nagdidikta sa akin na Sanrio, no, hindi ka titigil. Kailangan mong magpatuloy sa ginagawa mo. No matter what happen. At doon ko na-realize na siguro, kaya ako nasa mabigat na sitwasyon, kaya ako nahihirapan ngayon, yun ay dahil maraming mga Katoliko ang sumusuporta sa akin. No? Marami kasing mga Katoliko ang sumusuporta sa akin. At kapag syempre sinusuportahan ka ng mga Katoliko, maraming mga Katoliko ang nagiging matapang. At hindi ko naisip na yung naidudulot ko na inspirasyon sa mga kapanalig kong Katoliko, hindi ko siya naisip na maaaring hindi pumapayag si Satanas na magpatuloy ako. Kasi alam ni Taning kung gaano kalakas ang spiritual faith ko bilang isang Katoliko. Ang daming CFD na dumudurog sa akin. Umalis ba ako sa pagiging Katoliko? Hindi. Hindi lahat ng mga Katoliko na dinudurog ng ibang CFD, kapwa Katoliko, dudurugin ka, ay nagiging matibay. Pero ako, sa dami ng pinagdaanan ko rin sa kapwa Katoliko ko, kahit kailan, never akong nagdesisyon na iiwanan ko to dahil sa ginagawa sa akin ng Katolik. Kaya siguro sinabi ni Taning, hindi pa pwedeng magpatuloy si Sanrio. Kailangan makahanap ako ng paraan kung paano ko siya gigibain. Kung paano ko siya patitigilin. At eto po yung mahirap sa ngayon, no? Pinatitigil niya ako kasi kailangan Sanrio, magbabayaran na ng ganito, magbabayaran na ng ganyan, hindi ka pwedeng makarakit ngayon, hahadlangan kita. At napakahirap nun. Sa isang katulad ko, lalo na wala naman ako nakakausap dito.
'Di ba? Wala naman akong pamilyang kasama. Wala naman akong mga anak. Aso ang kasama ko. Can you imagine? 24 hours, sinong kausap ko? Sarili ko. 'Di ba? Wala akong inspirasyon. Wala akong magulang. Single ako. Kaya nga ako nagagawa ko kung ano yung gusto ko. Kaya nga sinasabi ko sa kanila, hindi nyo ako maiintindihan. Sinasabi sa akin ng ibang mga Catholic, Sanrio, sumama ka na naman dyan sa mga iglot, nakipag-inuman ka na naman. Iinom ako, syempre, wala na nga akong kausap dito. Ano pang gagawin ko, di ba? Hindi nyo ako maiintindihan kasi hindi nyo pwedeng gawin yung ginagawa ko dahil may mga pamilya kayo. Tandaan nyo po, single ako. Kaya ang oras ko, hawak ko. O yung iba dyan, meron kayong mga formal na trabaho, meron kayong mga obligasyon, meron kayong pinaglalaanan ng oras, kaya hindi nyo rin yan magawa. Unlike sa akin kasi, hawak ko yung oras ko. Pwede akong lumabas anytime, pwede akong makipagbanding sa mga kaibigan ko, yayain ako ng inuman, pupunta ako. Bakit? Wala naman po kasi akong masasagasa ang tao. Kahit maglalalaklak ako dyan sa kalye at maglalasing ako, wala pong magugutom. Kasi wala naman po akong pamilya. At isa yon sa isang bagay na gusto kong ipaunawa sa ibang mga Katoliko na, Sanrio, dapat ganito gawin mo. Sanrio, dapat ganyan ka. Dapat ganito gawin mo. Huwag kang lalabas. Pupunta ka ng simbahan. Magnobi-nobina ka doon. Huwag kang babarkada. Nasasabi nyo yan kasi may mga anak kayo. Nasasabi nyo yan kasi may pamilya kayo na nakakasama sa loob ng bahay. Ang isa sa pinakamahirap sa sitwasyon ko ay yung mag-isa ko. Mag-isa po ako. Imagine niyo naman po 24 hours. 'Di ba? 365 days. And may half pa nga yata. 365, ako lang po ang mag-isa sa bahay. Sabi ni Ate Anyegan Intong, wala kang kapatid Sanrio? May mga kapatid ako 6. Kaya lang syempre, hindi naman ako straight na lalaki, may mga sarili-sarili na rin silang pamilya. At alam naman po natin kapag ang kapatid mo ay nagpamilya na, hindi na sila ganoon katulad noon na single kami, na lagi kaming in touch, na lagi kaming nag-uusap, lalo na kapag bumukod na. Hindi na po kasi may sarili-sarili na rin po silang buhay. Kumbaga, maaaring magkita-kita na lang kami kapag may namamatay sa pamilya namin, or magkita-kita kami kapag may okasyon. Hindi naman po lahat ng okasyon na pupuntahan ko kasi hindi po ako mahilig sa celebration. Hindi po ako mahilig sa party. Hindi ako mahilig sa ganun. Mas gusto ko sa loob ng bahay. No, kahit noon pa, kung makikipag-inuman ako, mahilig ako, sa loob lang ako ng bahay ng kaibigan ko, iinom kami doon. Pero yung lalabas, pupunta ng mga bar, pupunta na kung saan-saan, hindi ko po siya trip. Hindi ko siya hilig, hindi ko nahilig yung tumambay sa bangketa, tumambay sa kanto, sa kalye, umupo kasama barkada, tambay-tambay kami sa bangketa, hindi ko po siya hilig. Kaya napakahirap, 'di ba, sa akin. Imagine niyo naman po. Tapos nagla-live pa ako. Syempre nababash ako. Syempre may mga times na nag-o-overthink ka sa mga pinagdadaanan mo ring problema. Wala kang masabihan. Natatakot kang i-open up sa iba, baka i-chismis ka. Sino lang po yung kausap ko? Sarili ko. Kaya may mga pagkakataon na nagkakamali ako kasi ang nag-a-advise sa sarili ko, ako din. Pag nasasaktan ako, i-a-advisean ko yung sarili ko, Sanrio, hindi ka pwedeng masaktan, kailangan mong maging matapang, mag-isa ka lang. Pag nilalagnat ako, wala naman nag-aalaga sa akin, sarili ko lang. Kaya pag nakakaramdam ako ng lagnat, naliligo ako agad. Sinasabi ko, hindi ako pwedeng lagnatin ng matindi. Walang mag-aalaga sa akin. Paano ko makakapaghanap ng pagkakakitaan pag may lagnat ako? Pag masakit ang ngipin ko, nataon na wala akong pera, sinusok-sukan ko na lang ng bawang, tinitiis ko. Bakit? Mag-isa lang ako eh. Mahirap yung wala kang katuwang. Hindi katulad ng iba, may mga katuwang kayo, maaaring yung kayong mag-asawa, may trabaho, tapos yung mga anak nyo na pag-aral nyo ng maayos, kaya nagkaroon din ng maayos sa trabaho. Hindi ba? Hindi katulad ko
mag-isa lang talaga ako. Survivor ako. Kapag ako walang napala sa buong isang araw, gutom ako. Magugutom talaga ako. At ngayon nga lang, 'di ba, aminin naman natin, kahit yung mga nagtatrabaho dyan ng construction worker, hindi po yan kakayanin at hindi po yan sapat para bumuhay ng pamilya. Magkano lang ba ang sahod ng isang construction worker? 500 pesos. 500 pesos a day, weekly pa yan sa sahod every Saturday. So, kung yung 500 pesos, i-compute natin ng 6 na araw, 3,000 pesos. Sa 3,000 pesos, ikakaltas pa dyan yung kinakain sa kantin at yung pamasahe. Hindi po ba? Paano kung may mga anak yan na nag-aaral? Napakahirap po talaga ng buhay. And to be honest, yung 1,000 ngayon, good for 2 days na lang. Sa totoo lang, good for 2 days na lang yan, magkano ang bigas. Tas kung marami pa kayo, ang ulam, ang gas, mas mahal pa ang seasonings, ang mamahal ng mga seasonings ngayon. Tapos meron ka pang anak na maarte, hindi kumakain ng gulay. Napakahirap po ng buhay, lalo na yung ng buhay ko. Kasi wala naman din po akong katuwang. Kaya napanghihinaan ako, but I realize, no, tatandaan nyo to kapag nagiging epektibo na kayong defender ng simbahan, kapag feeling nyo, kayang-kaya nyo na and confident ka na maipagtanggol ang simbahan, at meron ka na nagawa na mabuting bagay na ikinatuwa ng Diyos, i-expect nyo yan, bukas ipapako kayo sa krus. Luluha kayo ng dugo. Yun po kasi yung napansin ko sa akin na noon, nung hindi ko kilala ang Diyos, nabibili ko lahat ng gusto ko. Nakakain ko kung anong gusto kong kainin. Maganda yung natitirahan kong bahay. Nakakapag-enjoy ako, nakakainom ako saan-saan, hindi ako namomroblema sa pera. Pero nung pumasok ako sa pagiging CFD, gumapang ako. Hanggang ngayon, gumagapang ako. Lumuluha ako ng dugo. Halos kumain ako ng buhangin sa sobrang hirap ng buhay ko. But I realized na ganun pala yun. Pag meron kang achievement sa simbahan, no, kapag meron kang nagagawang achievement sa isang simbahan, mag-expect ka, maghihirap ka kinabukasan. Paano ko yan nasabi? Tignan natin ang mga naging buhay ng mga saints. 'Di ba? Sino ang santo na namuhay ng masagana? Si Kristo, sa dami ng na-convert na Hudyo at mga pagano, nung sila'y nangangaral, sa dami ng kanilang na-convert, anong nangyari kay Christ? Anong nangyari? Pinako sa krus. To think, lahat ng ginagawa niya ay puro mabubuting bagay. Hindi ba? The 12 apostles. Ang 12 apostles, they preach sa mga pagan na bayan, mga pagan countries, napuntahan nila at kinonvert nila into Christianity. But what happened to them? Pinatay, minartir. Dumanas ba sila ng masarap na buhay? Hindi. At bakit sila dumadanas ng persecutions? Because they did something good for the church. So kapag may nagagawa ka palang mabuti sa Diyos at sa simbahan, mag-expect ka, ipapako ka sa krus. Tignan nyo yung mga martyred saints natin na tinalikuran ng kayamanan, masunod lang ang kalooban ng Diyos. Namuhay ba sila ng marangya? Sino ang mga santo na nahiga sa malalambot na kama at nag-defend ng simbahan na hindi nakaranas ng gutom, ng pagod, ng iyak, ng sakit, ng problema? Sino? Kapag ikaw ay isang epektibo na defender ng simbahan at nagsaksid ka sa isang bagay at ito ay nagbunga ng positibo sa mga nakikinig sa'yo, expect mo bukas, iiyak ka ng dugo. Yan yung base
sa observation ko sa nangyayari sa akin. Nung ako ay lumaban sa MCGI, maraming natuwa. Totoo po yan. Maraming natuwa, maraming naging masaya. Sanrio, galing mo. Napataob mo yung MCGI. Sanrio, dahil sa'yo, lumakas ang loob ko, natalo mo ang MCGI. Pero alam niyo po ba kinabukasan ko anong kapalit nun sa akin? Lahat po ng ano ko, ng pupuntahan ko para kumita, cancel. Cancel yon. At 2 weeks yon. 2 weeks po ako walang makitang racket na baon ako sa utang. Totoo po yon. Imagine niyo, sabi ko pa kay Lord, Lord, bakit naman ganyan? Na ipanalo ko naman yung laban. Bakit naman parang ganito naman yata yung nangyari? Diba? Nung ako ay nag-live at maraming nanood, 'di ba, regarding sa Catholic Church, marami ring nag-comment, Sanrio, ang galing-galing, go Sanrio, idol kita. Ano nangyari noon after? Nag-birthday ako na ang handa ko ay tuyo. Kahit na hindi nyo napapansin, pero iniiyak ko yun. Na Lord, bakit naman ganyan? Nagbe-birthday ako, araw mismo ng birthday ko, handa ko tuyo. Sa totoo lang, sa tuwing nagla-live ako, at sa tuwing may mga Katoliko akong napapasaya, natatakot po ako. Kasi alam ko, kinabukasan, may parating na naman sa akin, na bagyo. Every time na nagsasucceed ako sa pagiging Catholic faith defender ko, lagi na lang may nangyayari sa aking masama. But, hindi ko sinasabi na Diyos ang may gawa nun. Ayun kasi yung pamamaraan ng demonyo para patigilin ako. Ang masakit kasi, mahirap. Teka lang po mahirap, no? Kung ano yung pangarap mo, kung ano yung iniisip mo na ma-achieve, yun ang gagamitin ni Satanas panlaban sa'yo para panghinaan ka. Katulad ko, sabi ko, Lord, nararamdaman ko yung pagmamahal sa akin ng mga Katoliko. Masaya ako, Lord, kasi na-appreciate nila ako. Pero, sa kabilang banda, biglang may papasok sa isip ko, no, na magkakaroon ka ng feelings na parang kang walang nararating. Parang minsan tinatanong ko si Lord, Lord, tama ba tong ginagawa ko? Kasi parang wala pa akong napapatunayan sa'yo. Meron ba akong mararating sa ginagawa kong to? At nare-realize ko kapag dumadating ako sa ganyang pagkakataon, iniisip ko kaagad, ito yung pakawala ng demonyo sa akin para magduda ako sa Diyos. Na which is, pinipilit ko siyang labanan. Alam niyo po ba kagabi, edi pagod na pagod ako kasi umuulan, nag-akas-akas ng sinampay. Nananaginip ako. No, share ko to sa inyo. Nananaginip ako. Gising naman ako, pero hindi ako makadilat. Napapaligiran daw ako ng mga gwapong lalaki. Tapos, nilalandi-landi ako ng mga lalaki. Parang nakakaramdam ako ng init ng katawan. Ngayon, gumising ako. Alam nyo ba kung ano yung paggising ko, ang sinabi ko sa sarili ko, Lord, ayoko ng ganitong pakiramdam. Wala akong karapatan na i-deliverance ang sarili ko na Satanas lumayas ka kasi wala naman ako sa state of grace. Ang sabi ko lang kay Lord, Lord, wala po ako sa state of grace pero patayin mo tong nararamdaman ko. Alam ko na alam ko na mali yung napanaginipan ko at alam ko na ginagawa yan ni Tanin para malunod ako sa last, no, sa kasalanan na last. Tanggalin mo to, Lord.
hindi siya tama. Hanggang sa sunod-sunod, ganun yung yung ngayon, ganun yung ang hinaharap ko. Paglalabas ako, hi miss, ano number mo, ano FB mo, at mga kabataan talaga. Pero alam mo, kahit na mahirap sa akin because I am an LGBTQ na umiwas sa mga lalaki, syempre bakla ako eh. Hindi mahirap sa isang bakla na tumanggi sa lalaki, lalo na ang mga bakla madali ang ma-inlove. Kasi bakla nga eh. Syempre ang mga bakla, parang sasamantalihin yung pagkakataon na may magmamahal na sa aking lalaki. Ako, pinipilit ko talaga siyang pigilan. Pinipilit kong iwasan. Kaya, dahil hindi naman ako pwedeng mag-deliverance sa ngalan ni Jesus, lumayas ka Satanas, dahil wala naman ako sa state of grace, di ba? Parang kinakausap ko lang din yung sarili ko, di ba? Kasi hindi naman ako nakakapag-confess. Ang lagi ko na lang sinasabi kay Lord, Lord, ayoko yung nararamdaman ko, patayin mo. Kaya sa mga napanghihinaan dyan na CFD, gaya nung ka-member ko, no, nung kahapon, nag-usap-usap kami, sabi niya, mga kabataan sila. Sabi sa akin, Sanrio, gusto ko maging katulad mo, napakatapang mo, napakatalino mo, idol kita. Biruin mo sinabi nila yan sa akin. Sabi ko, kaya mo yan. Sabi ko pa, kung kaya ko, kaya mo din. Basta lagi ka lang mag-aaral at lagi kang makikipagdebate sa mga sulpot para masanay ka din. Yun yung sabi ko. Hanggang sa kanina nag-chat siya, biruin mo kahapon, sabi niya pa sa akin, Sanrio, gusto ko pagalitan mo ko. Gusto ko bungangaan mo ko. Kasi Sanrio, pag pinagagalitan mo ko, tumatapang ako. Sanrio, gusto ko pagalitan mo ko. Sawayin mo ko. Pag mali ako, gusto ko bungangaan mo ko yung masakit na salita. Kasi ganyan ako sa mga members ko. Talaga pag nagbunga nga ako, bongbong. Tapos, sabi niya, nag-open siya. Ate San, bakit? Sabi ko, bakit ganon? Ate San, gusto ko nang tumigil sa pag-CCFD. Ayoko na munang lumaban. Bakit? Sabi ko, kasi bigla akong nag-isip. Bigla daw siyang nag-isip. Sabi ko, ano yung iniisip mo? Parang bigla akong napaisip na katapusan ko na ngayon. Parang mamamatay ako sa ginagawa ko. Natatakot ako. Sabi ko, naranasan ko din yan. At sinabihan ko siya na minsan ingatan natin yung mga isip natin. Kasi pinapasok yan ng demonyo Para linlangin ka, para patigilin ka, para pahintuin ka. Minsan, actually, madalas, ang kalaban natin, sarili natin. Hindi naman natin kalaban ng ibang tao Sa totoo lang, hindi po. Ang kalaban po natin talaga ay ang sarili natin. Sarili natin, minsan dinadaya tayo ng sarili nating isip na iniisip natin parang totoo pero hindi pala. Minsan, ang tingin natin sa sarili natin, hindi naman masama ugali natin. Pero ang totoo, sama-sama na pala ng ugali natin, di ba? Kasi, hindi naman alam ng isang tao kung masama ang ugali niya o hindi di ba? Ikaw na may katawan, alam mo ba kung masama ugali mo o hindi? Siyempre, kilala mo yung sarili mo, alam mo na may kabutihan ka pa din, kaya hindi mo nakikita yung pangit na ugali mo. Kaya iniisip mo, hindi masama ugali ko. Pero, sa paningin ng mga nakikita ng ibang tao, maaaring yaan na ang pagkakadescribe sa'yo na masama talaga ugali mo. Diba? At kinukonvince ka ng demonyo na mabuti kang tao kahit hindi na. Kaya, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Kung dumating man tayo sa pagkakataon na napanghihinaan tayo ng loob, lagi lang po natin iisipin, mga kapanalig. Kaya ka sinusubok, kasi meron kang nagawang mabuti sa simbahan na naging masaya ang Diyos. Kapag ikaw dumaranas ka ng paghihirap o ng persecutions,
ito man ay material o hindi, it means napasaya mo Diyos. The more na pinapasaya nyo ang Diyos, the more na iiyak kayo ng dugo. Totoo yan. Maniwala kayo sa akin. Di ako nagbibiro. Pasayahin nyo ng pasayahin ng Diyos. Galingan nyo ng galingan ng pagdedepensa. Sinasabi ko sa inyo, gigising kayo ng lumuluha. But, kahit na gumising kayo ng lumuluha, ang kapalit naman yan, kalangitan. Kaya nga 'di ba sabi ni Christ, mahirap makapasok sa kaharian ng Diyos ang mga mayayaman. Totoo 'yan. Bakit? Kasi kung ikaw ay maglilingkod sa Diyos, kailangan hindi ka materially blessed. Para sa akin kasi wala akong nakilalang wala pa akong nakikilala na saint na materially blessed. At kung naging materially blessed man sila, yun yung pagpapadala sa kanila ng mga gamit, ng mga bagay para sa mga kongregasyon na naitatag nila. Para sa mga halimbawa, nagtatag ng bahay ampunan. Yon. Siguro din papasok yung materially blessed sa mga saints. Pero yung sa personal mong pamumuhay, wala po akong nakita na naging saint na materially blessed. Na namuhay ng mayaman, namuhay ng masagana, wala po akong nakikita. Sa totoo lang. At sa mga saints natin, sa totoo lang, ayaw nila nang may itsura sila. Pinapapangit nila yung itsura nila para hindi sila lapitin ng last. No? Ginagawa nila, dinudungisan nila yung sarili nila para walang magkagusto sa kanila. Kasi para sa mga saints, ang pagkakaroon daw ng magandang mukha ay devil's advocate. Mas lalo kang magiging lapitin ng kasalanan kapag maganda mukha mo. Mas lalo kang magiging lapitin ng kasalanan kapag marami kang pera. Kaya ang ginagawa ng mga saints, inuubos ang pera nila sa pagkakawang gawa. 'Di ba? Si Saint Francis de Assisi, ibinigay yung buong kayamanan sa tao, nagpakain. Pwede naman siyang mamuhay ng mayaman kasi yung magulang ni Saint Francis of Assisi, kilalang mananahi sa lugar nila. Tapos si Saint Francis of Assisi, maganda rin ang trabaho, sundalo. Sundalo siya ng mga pagano, if I was not mistaken, bago yan naging Kristiyano, pagano yan. Pero, anong ginawa ni Saint Francis? Ibinigay ang kayamanan sa lahat ng tao, lumabas ng bahay, hubot-hubad, at nagwika, isinilang akong hubad, mamamatay akong hubad, at ang Diyos ang magpro-provide ng mga pangangailangan ko. Ano nangyari? Nung siya'y nagdadasal, nakabold yun, lumabas. Ang mga tao, binibigyan siya ng tinapay, ng damit na masusuot, hanggang sa unti-unti, nung tinuro ng Diyos kay Saint Francis na gawin mo tong simbahan, nung una siya lang mag-isa. Nagtatayo siya ng templo. Hanggang sa nung nakita siya ng mga tao, unti-unti maraming tumulong sa kanya at napatayo ang isang simbahan na wala siyang binabayaran. Yun po yung ibig kong sabihin sa mga ibang CFD na napanghihinaan ng loob. Kung feeling ninyo, sa pagiging CFD ninyo, natatakot kayo sa iglot, baka kayo ay matsugi, diba? Kasi basta pagtsugian, diba, iglot agad yung naiisip ng iba. Isipin nyo na talagang mararamdaman mo yan. Dahil naramdaman yan ng mga apostol. Sino ba namang tao ang hindi takot mamatay? Natakot, for sure ako, takot na takot din ang mga alagad nung pupugutan ka ng ulo, ipapako ka sa krus, susunugin ka ng buhay, imposible namang hindi sila nakaramdam ng takot. At imposibleng hindi yan naihi. Para hagupitin ka, diba? Latiguhin ka, hampas-hampasin ka, balian ka ng buto, nakaramdam ng ng doubt, ng pain, ng takot. Tao yan eh.
'Di ba? Ganun din tayo. Kung ano yung naramdaman ng mga apostles na takot sa pagde-defend ng Catholic Church, mararamdaman mo din 'yan. Kaya pag nararamdaman nyo na naghihirap ka na, aba, napasaya mo Diyos. Totoo yan. Natuwa ang Diyos sa'yo. The more na pinasasaya mo ang Diyos, the more na pinangingiti mo si Kristo, the more na hahagupitin ka ni Satanas. Totoo yan. Kaya yung mga tao na malaki ang naibigay sa simbahan, malaki din ang pinagdadaanan niya. Tignan nyo si Father Darwin. Ang daming isyong kinasangkutan, mismo sa simbahang Katolika pa dito sa Pilipinas. Sumuko ba? Pero mabigat yon. Mabigat yon, di ba? May lumabas na issue na parang ban siya sa Cebu, yung God died na issue. Masakit yun. Kaya, for sure, ang nakikita kasi natin kay Father Darwin, yung yung gwapo si Father Darwin, di ba? Nakikita natin ang gwapo ni Father Darwin, ang tali-talino ni Father Darwin. Pero 100% sure ako malaki pinagdadaanan yan. Lalo na nagtatagumpay siya sa simbahan, malaki pinagdadaan ng problema niyan. Siguro nakikita na lang natin sa kanya yung saya. Pero naniniwala ako na malaki ang problema niya ni Father Darwin. Kasi marami siyang nako-convert eh. Marami siyang tao na ibabalik sa simbahan. At yan yung ayaw ni Satanas. Yung mag-convert ka. Pag nag-convert ka, yari ka. Totoo yan. Masaya tayo, oo. Lalo na kapag nakakabutata ka ng sulpot. Pero tandaan mo, kada butata mo ng sulpot, latigo ang kapalit niyan. May manlalatigo sa likod mo. So, bakit ko ba to sinasabi sa inyo? Sinasabi ko to sa inyo hindi para panghinaan kayo ng loob. Kundi ito ay maging inspirasyon sa inyo na kahit mahirap, kailangan nating lumaban. Pag dumadating tayo sa point na nakakapag-isip tayo na napanghihinaan ka ng loob, ang baba-baba ng tingin mo sa sarili mo, nagkakaroon ka ng guilty feelings, sabihin nyo kay Lord, Lord, malitong nararamdaman ko. Malitong iniisip ko, tanggalin nyo to. Lord, dinadaya na naman ako ni Satanas. Wala ako sa state of grace. Wala ako sa state of grace, Lord. Dinadaya na naman ako ni Satanas. Tanggalin mo to. Ayoko na itong pakiramdam na to, itong iniisip ko na to, ang maging hadlang para manghina ako sa'yo. Palakasin mo ko. Palakasin mo yung loob ko. Palakasin mo yung isip ko. At tulungan mo kong magdesisyon. Tulungan mo kong mag-isip ano ba yung gagawin ko. Kasi yung kalaban, inaatake ako. At aatakihin tayo ng kalaban, the more na nagsasaksid ka sa ginagawa mo pagdating sa simbahan. No? Kaya, ako, dyan ko na-realize, I am grateful na dumadanas ako ng sufferings. Though, na I am not worthy, katulad ng iba, na nakakapagsimba, nakaka-receive ng Holy Eucharist, nakakapunta ng confession, ako, when I suffer, I smile, I pray, and I thank God na napasaya kita. Diba? Thank you, Lord. Nagugutom ako ngayon. Salamat, Panginoon. Namumroblema ako kung saan ako kukuha ng ganito, pambayad sa ganyan. Thank you, Lord. Why? Kasi napapasaya kita. Thank you, Lord. Nawawala sa akin lahat ng bagay dahil sa'yo. Thank you, Lord, kinukuha sa akin lahat ng bagay dahil sa'yo. Salamat, napapasaya kita. And I know na itong sufferings ko, masaya ka dito.
And my sufferings is my offering to you. Ino-offer ko sa iyo, Lord, lahat ng sufferings ko. Masakit, mahirap, hindi ko kaya kasi malungkot, masakit, mapde, makirot. Dadaing ka. Sabihin nyo, Lord, thank you. I suffer because you love me. Pag minahal ka ng Diyos, minahal ka ni Kristo, lumapit sa tabi mo si Christ, expect sufferings. Kapag naipagtanggol mo ang simbahan, nanalo ka sa debate, merong katolikong napalakas mo ang loob, may hilaw na katolikong naging hinog, may protestanteng nagbalik katoliko sa pamamagitan mo, expect sufferings. Pag minahal ka ni Kristo, maghihirap ka. Bakit? Dahil dudurugin ka ni Satanas. Kung paanong pinahirapan ni Satanas si Job sa Old Testament, ganyan din ang gagawin niya sa atin. Tayong mga depensor ng simbahan, paluluhain nila tayo ng dugo. At ang tanging magiging armas lamang natin at kalasag sa mga balak ng mga demonyong ito ay ang Santo Rosario. Yan ang dahilan kung bakit may Holy Rosary, Divine Mercy, Prayer to the Saint Michael the Archangel. Yan ang dahilan. Dahil oras na gumawa ka ng mabuti at oras na nagsimula na mahalin ka ni Kristo at mahalin mo siya, wala kang gagawin kundi tumangis. Dahil mismong si Satanas ang dudurog sa ating mga Katoliko. Kaya nga maraming nag-aaway-away na Katoliko, maraming nag-aaway-away na CFD, ultimo pare na i-involve sa mga eskandalo. Bakit? Dahil galit si Satanas sa mga taong nagmamahal kay Kristo. At pag nakita ni Satanas na minamahal ka na ni Kristo, napapasaya mo si Kristo, humanda ka kay Satanas. Dahil simula sa araw na niyakap mo na ang simbahan, yun na rin ang araw ng simula ng pagtangis natin. At yan ang realization ko sa buhay. Though na natatakot ako, kinakabahan, pero ang iniisip ko, may magagawa ang Diyos. Mabuti ang Diyos ko, hindi niya ako papahintulutan na maghirap. Mabait ang Diyos ko, kaya alam ko na kahit ako ay makasalanan, hindi niya ako pababayaan. Alam kong may magagawa ang Diyos. At naniniwala ako doon. Maaaring hindi agad-agad yung pagdating ng mga inaantay nating blessings. Pero alam ko sa sarili ko na yung biyaya na yon ibibigay niya sa akin sa panahon na matatag na ako. Kaya ko nang dalhin ang sarili ko at kaya ko nang tumindig sa napakalaking unos. Hindi natin natatanggap agad-agad yung mga hinihiling natin kasi inihahanda ka na bago mo makuha yung blessings na yon, may babanggain kang isang napakalakas na alon na dapat that time matibay ka. Kaya kahit tayo ay napanghihinaan ng loob, may mga taong ginagamit para mabadtrip ka, hinuhusgan ka ng kapanalig mong Katoliko, nilalait ka, pinagchichismisan ka. Tandaan nyo, yan ang padala ni Satanas dahil naglilingkod ka sa simbahan. At nagpapadala si Satanas ng mga taong mananakit sa inyo at sa akin para patigilin tayo sa ginagawa nating to. Kaya manatili tayo na nakatindig. Kahit sugat-sugat ka na, tumindig ka. Lumaban ka. Bitbitin mo ang krus mo hanggang sa makuha mo yung tugatog ng tagumpay. Yung matagal mo nang inaasam, makukuha. Magtiis lang tayo. No? Tiisin natin yung pain. Tiisin natin yung sufferings. Because one day, makukuha din natin yung matagal na nating hinahangad. But this time, pag tayo ay nagsiserve, napapasaya natin ang Lord, si Christ, napapasaya, natutuwa sa atin, expect, iiyak ka bukas. Mawawalan ka bukas, maghihirap ka bukas, dahil kinakalaban mo si Satanas. Kung paanong si Satanas, pinahirapan si Job, tinanggalan ng yaman, binigyan ng sakit. Kung paanong si Job, pinahirapan ni Satanas, kinuhaan ng yaman, binigyan ng sakit, hinamak at nilait ng buong bayan, ganyan din ang dadanasin mo. Oras na kalabanin mo si Satanas.
Pahihirapan ka niya, dudurugin ka niya, at dadalhin ka niya sa kung saan limitado na ang emosyon mo dun sa pinaka nakakatakot na parte, kamatayan. Ipapapatay ka niya. Gawa ng mga tao sa paligid mo. Kaya pag nilalait ka, hinuhusgahan ka ng mga kapwa-tao mo dahil sa paglilingkod na ginagawa mo, ibig sabihin, niyayakap ka na ni Kristo. At sa pagyakap ni Kristo sa ating lahat, bilang tayo ay mga depensor ng ating simbahan, nasasaksihan ni Taning ang pagmamahal na yon. At yung pagmamahal na yon, ang sisirain niya. Paano niya sisirain? Gagawa siya ng paraan para ikaw ay bumalik sa dating ugali mo at ikaw ay magkasala at maging kalaban ka muli ni Kristo. Kaya wag tayong bibitaw, masasaktan, mahihirapan, pero mananatiling nakatayo bilang mga depensor ng simbahang Katolika. So yun lang po, maraming salamat mga kapanalig, at tapos na po ako magluto ng corned beef na may patatas, no? At share ko lang po ito sa mga kapanalig ko na panghihinaan din ng loob. I feel you. Ngayon po malaki po talaga pinagdadaanan ko. Nararamdaman ko kayo, no? Kaya stay strong, no? At lagi lang tayong magdasal. Kapag tayo ay dumarating sa part na nag-iisip na tayo ng mali sa pagtingin sa ating mga sarili, lagi lang nating sabihin, Lord, ayoko neto. Lord, tanggalin mo yung ganitong iniisip ko. Hindi to galing sa'yo. Dahil alam ko, Lord, na hindi ka nawawalan ng pag-asa sa akin. Kaya sana, tanggalin mo tong iniisip ko, bigyan mo ko ng pag-asa. Bigyan mo ko ng pag-asang magpatuloy. Bigyan mo ko ng malaking pananampalataya na magtiwala sa mga ginagawa ko. Bigyan mo ko ng pag-asa na maunawaan yung prosesong binibigay mo sa akin. And always remember mga kapanalig, trust the process. May dahilan kung bakit natin pinagdadaanan yan. Pero yung mga pinagdadaanan natin, yan yung mga karanasan na magdadala sa atin sa tagumpay. Wag lang tayong mainip. Darating din tayo sa exciting part na kung saan bibigyan tayo ng kagalakan ng Diyos. Tayong mga defensor ng simbahan, no? So yun lang po, maraming salamat. Shout out sa Ave Maristela Catholic Defender, no? At sa mga dumadanas ng depressions dito, ng mga stress, tatandaan nyo, yan ang gusto ni Taning. Yan ang gusto ni Taning, ang magduda kayo sa kakayahan nyo, ang wag kayong magtiwala sa mga sarili ninyo, ang maging mababa ang tingin nyo sa mga sarili ninyo. Hindi ganyan ang gusto ni Kristo. Dahil si Kristo, masaya at proud na isinilang ka at isa kang Katoliko. Masaya si Christ na naging Katoliko ka, ipinanganak ka, kaya wag na wag tayong magiging ang tingin natin sa sarili natin ay napakababa. Dahil never naging mababa ang tingin sa atin ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos dahil hindi mababa tingin niya sa atin. Tayo ay mga espesyal na nilalang ng ating Panginoon para mamuhay ayon sa ikaliligaya natin, ikagagalak natin, at dapat ito ay lalaki pa ng kabanalan. So yun lang po, and guys, wag kalimutan, please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV, at pakishare naman po ito, itong mga live ko, kasi actually, in love na naman sa akin si Meta. Restricted ako ng 1 week. Kaya hindi po ako makapag-share. So, paabot na lang po yung message ko sa mga Katoliko, sa mga hilaw na Katoliko, no, na panghihinaan na baka sakaling maging daan tong live presentations ko tonight, no, para po sa kanila. Malay mo may magbukas ang isip at maliwanagan na oo, kailangan kong maging matapang. Dahil mahal ko si Kristo at mahal niya ako, kailangan kong maging matatag. So yun lang po. God bless you everyone. Salamat po sa inyong panonood. Shout out for live viewers. Kuya Marvin Pangilinan, salamat sa panonood. Ate Sina Lopez, Julong Bayan, kay Kuya Leonard Bencio, kay Ate Ana Shiyoyama. No, sa lahat po ng admin ko sa AMS, salamat po and God bless you.